Ako po si kapatid na Baby Mendoza. Nabautismuhan po ako noong October 31, 2008. Noong pong di pa po ako kaanib sa loob ng iglesia. Ganon din po na katulad po ng marami na sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan. Kami mag-anak ay may mga okasyon na, birthday, pupunta po kami sa yung Nazareno, nag-ahaplos din po kami ng mga panyo, ganyan, ihaplos din po namin roon sa Nazareno. Nung makilala ko po yung iglesia ng Diyos, nagpapasalamat po ako na maraming salamat sa Diyos kasi nawala na po kami roon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakilala ko na po yung tunay na nung panahon po na yun na ako'y naghahanap ng para pong sa kalooban ko, parang wala na po akong wala na yata akong makitang taong mabuti. Mula po na ako'y makapakinig, naging awat tulong po ng Diyos ay naramdaman ko po yung lingap ng Panginoon. Dati noon kung saan ako sumasamba, sumisimba kung saan-saan. Tapos yung pag may mga piyesta, pumupunta ako, sumasama ako. Pag may mga party, may mga birthday, may mga binyag na ganyan, sumasama ako. Kasi yung mga pananamit na hindi pang Kristiyano na yung may mga sleeveless, may mga short, nagaganyan din ako. Pero mali po pala yun. At yun po palang, dapat po pala na maging pananamit natin bilang Kristiyano o Kristiyana sa babae, yung nga pong maayos na pananamit. Ang naranasan ko po na mula po na ako'y maanib sa loob ng iglesia na pagsubok sa akin, yung pong hindi ko makakalimutan, yung anak ko nung panahong iyon, maliit pa sila, 3 sila. Maliliit pa. Yung bunso ko, panahon ng pasalamat po yung 3 araw, December. Lagi po tayong pasalamat ng 3 araw na natatapat po ng December. Panahon po na nagkakatipon po tayo noong panahon iyon, naglalaro yung mga bata sa taas ng mga KNC. Hindi ko po talaga makakalimutan una, yung anak kong isa, naglalaro po, nabagsak iyon. Ang ulo niya bumagok roon sa loob ng KNC room na talaga pong lumobo yung ulo niya. Talagang parang balloons na tusukin mo, talagang parang sasabog siya. Sabi ko, hindi po ako natigatig sa kalooban ko na yung sabi mo madistract ako na, nasa pasalamatan ako, bakit ganyan nangyari? Hindi po naging gano'n ang kalooban ko. Ang pananaw ko, sabi ko po sa kalooban ko, sabi ko, siguro mas lalong masama ang mangyayari sa anak ko. Baka hindi lang ganito kung ako'y wala sa pasalamatan. Sa kalooban ko, may Diyos na mas higit na mag-iingat sa pamilya ko. Sabi ko ganoon. Tapos hindi pa po yun, naulit pa po yun. Siguro po, umabot po ng 3 beses nangyari yung room. Mismo sa anak kong iyon na nasaktan siya roon sa KNC room. Naulit po uli, na bagok po uli siya ng pasalamat uli. Tapos ang pagkabagsak po niya noon, nagkaroon siya ng internal hemorrhage. Yung sumusuka siya, na nahihilo siya. Tapos hindi siya pwedeng tumayo. Suka siya ng suka. Nung mangyari po yun, hindi ko makakalimutan, sabi ko sa sarili ko, hindi pa rin po ako naantigay yung aking pananampalataya na sabi ko, alam ko nasa katotohanan ako, sabi ko gano'n. Kasi yun pa rin po ang nanay sa akin, sabi ko, mayroon naman akong ama na masigit na magliligtas sa kanya. Sabi ko nga po na bago kami pumunta ng doktor, talaga hiniling ko sa Diyos, sabi ko na sumasampalataya ako na talagang siya ang nagsabing, siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay, siya ang sumusugat, siya ang nagpapagaling. Yun po talagang ginapit ko po sa akin na yung sa kalooban ko yung kanyang mga salitang iyon na dinala po namin sa ospital yung anak kong iyon. Yun po, nung malaman po namin, bago po ako umalis na nanalangin akong ganoon na ang ama ang higit na magpapagaling sa kanya. Pangalawa lamang po yung mga doktor. Awat tulong po ng Diyos nung kami po nagpunta roon sa ospital. Inoobserbahan po yung bata. Ayun po, wala na po kaming gamot. Wala na po kaming maraming mang gamot o extra na ginawa sa kanya. Kundi inobserbahan ko lang po pag uwi namin sa bahay. Yun po, awat tulong po ng Diyos para lang pong nagdahilan yung bata. Pero talaga pong yung bata nung tiningnan ng doktor, talagang sabi po sa amin wag na raw po kami mag-atubili na dalhin na namin sa doktor yung bata. Kasi nga yung bata po may internal hemorrhage na pwedeng ikamatay ng bata. Na at yun nga po siya na pag tumayo, sumusuka siya, babagsak siya, nahihilo siya, hindi niya kayang tumayo. Po nung yun nga po ang aking
naikapit sa kalooban ko yung mga aral po na papakinggan na natin mga magkakapatid na yun nga po ang higit sa lahat ay ang ama ang magpapagaling sa kanya. Yun po yung aking naranasan na hindi ko po makakalimutan. Pagtulong po ng Diyos ay na bigyan po ko ng pagkakataon na yun po sa music ministry sa Teresa Local Choir. Yun po ang naging ano ko po sa loob ng iglesia. Ako po si kapatid na Baby Mendoza. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya.